Hi guys, kain tayo. Ulam ko ano, ano ba to? Gabi or laing. Pero walang dahon. Yung puro stock lang. Tapos may suso. Luto ng asawa ko. Kain tayo. Yung asawa ko mahilig magluto ng mga ganitong klase ng ulam. Mas healthy, mas better. Kasi alam mo na, pag nagkakaedad tayo, mas bumabagal yung oras. Dahil mas mabilis yung mga health issues natin. Kaya ngayon naghahabol kami ng asawa ko to live a healthy lifestyle. So, may bawang pala ako dito. Good for high blood. Baba ng dugo. Tapos marami yung health benefits pa ako. So, kailangan at least once a day kakain ako mga 3 butil. Siyempre. Tapos, nagle-less na rin ako ng kape kasi one time sa trabaho, natake ako ng high blood. After, biglang bumigat yung pakaramdam ko. Tapos, masakit yung batok na hindi ko talaga nararamdaman ever since na na-diagnose ako na high blood ako. Kasi, na-diagnose ako ng high blood ako ng 40 years old ako. Pero, wala akong nararamdaman mga kung ano ng mga sinasabi nila sakit sa batok, ganyan. Curious ako anong meron sa batok, ganyan. Tapos, nung time na lang yun na after ko mag-coffee, doon ko nararamdaman yung sinasabing sakit sa batok. Hindi pala masakit, as in hindi pain. Ngawit dito banda. Hindi dito sa batok eh. Hindi dito yun eh. Dito, malapit sa ulo. Sa taas. So yun, nangangawit yun. Pag nangangawit na ibig sabihin, may something wrong dun sa blood pressure mo. Taas. Tapos, simula nun, hindi na ako nag-coffee. Nabawasan naman. Tapos, ano pala, meron akong advice. Constipated din kasi ako. So, madalas for 4 years ako nag-start na uminom ng ganun para lang ma-release yung toxic natin sa katawan. Kasi as in 1 week, minsan more than 1 week, sobrang hirap na hirap ako. So, minsan nga may time na nagpipigil ako kasi natatakot na akong magtumi, pero bawal pa rin. Pakita ko sa inyo yung gamot. Itong gamot na to, I've been independent for this tea for 5 years or 4 years, sabihin natin. Nung una, nag-work sa akin, pagka ininom ko nito, tapos kinabukasan, magre-release na ako. Pero habang tumatagal, nawawala yung effectiveness niya. Para bang after 2 days pa, tapos sakit-sakit ang tiyan mo. Kaya tinigil ko to, hindi to maganda. Tsaka, iba effect. Hindi dapat ito ginagawang maintenance. Tapos, ano pa ba? So, ngayon, kailangan gulay-gulay lang tayo. Kakain na ako. Ang sarap eh. Luto. Ito. Gusto na to. Sarap. Bawang. Sa una, yung bawang, dapat partner naman siya may pagkain kasi kung siya na mag-isa, nakakapaso ng dila. At least, kung may kinakain ka, nagmi-mix sa dila mo. Hindi mahapdi. At unang kain ko, yun. Pero, since pag nasanay ka na, parang hanap-hanapin mo rin. Yun nga lang, ginagawa ko lang to during my off. Kasi, pag ginagawa ko to araw-araw. Or every morning lang. Pero pag lunch or pag dinner or nasa trabaho ko, hindi ako gumagawa lang kasi pabaho yung hininga mo, iba eh. Parang yung oil, yung katas ng bawang, kumakapit siya dito, dumidikit. Kaya, kahit anong toothbrush mo, iba yung hininga. Pero mas better na rin yung hiningang ganun. At least hiningang herbs kaysa hiningang bad breath. Diba? So, hindi ako masyadong expert sa pagkain nitong suso na to. Itong malaki na to. Itong malaki. Pero masarap siya. Nakaka-challenge. Mapait yung dulo niya, kaya di ko nakain. Wait lang.
Hinawa ko susupin. Juicy. Pag hindi mo kayang susupin, lukutin mo ng padible. Ito padible. Kasi nakita mo na yung parang ano niya. Laman niya. Ayan. Yan. Ano? Ito pinakadulo. Hindi ko kinakain kasi ang pait eh. Dito lang ako sa parang ano niya, meat. Diba? Kaya, it's not too late para mag-invest ko sa health mo. Ang ganda pagkain. Hindi mo masasabi masasarap sa iba. Pero sa akin, masarap. Saka, hindi naman masyadong na maalat. Isa pa. Na-enjoy ko yung sipsipin to eh. Ayoko yung dulo. Iyaw, mapait. Ito no, pero mapait siya. Kaya na. So, yan lang. Susunod. Mag-video ko ng ibang healthy tips. Ngayon, end muna tayo. Hanggang dito lang. Bye.